thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, oh, welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong bumabalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Anong nararamdaman niyo kapag alam mo malapit nang magtapos ang isang karanasan? Anong nararamdaman mo kapag may nawala sa iyong buhay? Ano ang nararanasan mo kapag namatayan ka? Sigurado tayo'y nakakaranas ng lungkot. Pero hindi naman lahat ng katapusan ay masama. Lalong-lalo na kung alam mo ang katapusan ay daan sa pagbabago. Isang katotohanan na kailangan natin tanggapin ay lilipas at magtatapos ang lahat ng bagay, mawawala lahat ng ating minamahal dito sa mundo. At kung tayo'y naniniwala sa Diyos, sa Kanyang magandang plano, na binabalak ng Diyos sa magkaroon ng isang bagong mundo, isang bagong langit, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo malulungkot sa pagbabago, sa katapusan, o sa kamatayan Kanyang pinagkakaloob o hinahayaang maranasan natin. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay nabuhay sa takot, sa pag-aalala, at nakalimutan nating magtiwala sa Diyos. Hingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakyas. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit din ng nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito
hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginagamit dito at ang mga palamuti nito na inihahandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makakabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating, karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian laban sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at sa mga gobernador.
Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet nyo naman po ang inyong mga katabi. Happy Sunday, no? Happy Sunday po sa inyong lahat. Nang po minsan ako po ay inanyayahan na magmisa sa isang patay. Ang ugali ko po kasi, bago po ako magmisa, minsan titignan ko muna po yung patay doon sa loob ng kabaong. Hindi po ako natatakot na tumingin sa labi, basta't wag ko lang naman po hahawakan yung patay. Curious lang naman po ako kasi gusto ko pong makita ano po kaya yung hinahawakan ng patay. Nakakapagtaka po kasi kung ano-ano yung pinapahawak natin sa mga yumao. Di po ba? Meron nagpapahawak po ng rosaryo. Minsan pinag-aawayan pa yan ng pamilya. Yung rosaryo ba dapat ay buo o ito po dapat daw ay putol? Ano po ang tama? Meron din po mga iba naglalagay ng pera. Nandoon po hawak-hawak ng patay. Nagtatanong naman po ako, para saan yung pera? Sabi ko po sa mga namatayan. Ang kadalasan po sinasagot nila sa akin, Father, pamasahe po papuntang langit. Pagkakita ko po, 20 pesos lang yung nandun sa kamay ng patay. Kaya ang sabi ko po, kulang yan. Hanggang purgatorio lang yung patay, sabi ko. Gusto nyong makarating sa langit? Palitan nyo. Gawin yung 1,000. Biro lang po yun. Pero hindi ko po makalimutan talaga yung patay na aking nakita nung minsan. Kasi pagkakita ko doon sa loob ng kabaong, yung pong yumao, may hawak-hawak pong gunting. Kaya naman po napatanong ako dito sa mga namatayan. Sabi ko, barbero po ba siya? Bakit may hawak po siyang gunting? At sumagot po sila sa akin, sabi, ay Father, hindi po. Bakit may hawak siyang gunting? Sa iniisip ko po, baka gamit niya yon, paborito po niyang gunting yon. Sumagot po itong mga namatayan, sabi nila sa akin, Father, 5 pong magkakapatid yan. Ito pong namatay, pangatlo dun sa mga magkakapatid na namatay. Naglagay po kami ng gunting dun sa kamay nitong patay para siya po ang pumutol, siya po ang maghinto, siya po ang gumawa ng paraan para hindi po dumating yung kamatayan dito sa 2 natitirang mga kapatid niya. Ang tanong, effective po kaya? Mapipigilan kaya nung gunting na yon ang pagdating ng kamatayan? Ano po ang sagot? Alam natin ang sagot dyan. Hindi. Di po ba? Kahit na maglagay ka pa ng bolo o ng palakol dyan sa kamay ng patay, hindi niya mapipigilan ang pagdating ng kamatayan. Hindi niya mapuputol ang katapusan para sa mga ibang kapatid niya. Di po ba? Lilipas din ang lahat. May katapusan ang buhay ng bawat isang tao. Amen? Sabi nga po ng isang pilosopo, the moment that we were born, we are journeying towards death. We live to die. Pero yan po ang katotohanan na ayaw natin tanggapin. Yan ang realidad na ating iniiwasan. Kung meron tayong number 1 na takot dito sa buhay na ito po ang kamatayan. Ayaw nating magtapos ang lahat. Ayaw nating umalis o mawala ang ating mga minamahal. Yung nga pong isang kaibigan ko na nanay, dinala po niya dito sa parokya yung kanyang 5 years old na anak na babae. Kasi daw po, nagtatanong itong batang maliit sa kanya, Mami,
Will you die? What will happen to me when you die? Sabi po sa akin nung nanay, Father, tulungan mo ako. Ano sasabihin ko? Ang hirap naman sagutin itong tanong ng aking anak. Bakit po natatakot sa kamatayan itong maliit na bata sa napakamura niyang isip, naiisip na po niya ang katapusan. Kasi po, na-trauma yung bata. Dahil po, ang kwento, iniwan sila nung tatay niya. Iniwan sila mag-ina. Pinagpalit sila sa ibang babae. At yun po yung tumatak sa isip ng bata. Yun yung palaging naaalala nitong kanyang anak. Kung umalis ang aking tatay, sabi po ng bata sa kanyang sarili, hindi malayo, aalis din pagdating ng panahon ang aking ina. Paano na lang ako? Totoo naman pong concern nating lahat yan di po ba? Ano ang mangyayari sa atin sa katapusan? Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo, binigyan na tayo ng larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang itsura ng katapusan? Nakakatakot? Wala daw pong mananatili sa ating mga pinagpaguran. Yung kamanghamanghang templo na puno ng mga dekorasyon at mamahaling bato, yan daw po ay mapupulbos. Babagsak daw po yan, sabi ng Panginoon. Magkakaroon din daw po ng mga gulo, gera at hidwaan. At tayo pong mga nananampalataya sa Kanya, ay pahihirapan daw po ng ibang tao. Pamumuhian tayo ng ating mga kapwa. Kaya nga, ang mas mahalagang tanong ay hindi yung kung ano ang mangyayari sa katapusan. Alam na natin Sinabi ng Panginoon sa atin. Pero ang mas mahalagang tanong ito, paano natin haharapin ang katapusan? Ano ba ang magandang gawin bago ang ating kamatayan? 3 bagay po ang gusto kong maalaala nyo. Bago man yung katapusan, bago man dumating ang ating mga kamatayan. Number 1, huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Do not be afraid. Amen? The Lord is reminding us, do not stress out. Easy ka lang. Chill ka lang. Sabihan nyo nga po yung mga katabi nyo, relax ka lang. Relax ka lang. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, kung nakakarinig kayo ng mga pag-aaklas, huwag kayong mababalisa. 2 lang naman po ang pwede nating pagpilian kapag mayroong mga pagbabago sa ating buhay. Una, pwede mong labanan ito. Pero pangalawa, pwede kang sumabay dito. Remember that when there are major changes in your life, when it seems you're experiencing the end, a transition in your life. First, you can react to it. But second, you can choose to participate with it. Isang dahilan po bakit stress na stress tayo ay dahil pilit nating nilalabanan yung mga bagay na hindi naman natin makontrol. Di po ba? Galit ka sa asawa mo kasi hindi ka na gusto. Meron ng ibang gusto. Ang tanong, makokontrol mo ba yung isip, yung puso ng iyong asawa? Di ba hindi? Naiinggit ka dyan sa iyong kapitbahay. Kasi mas mayaman siya, mas matagumpay siya kesa sa iyo. Ang tanong, mapipigilan mo ba yung sipag, yung pagdediskarte ng iyong kapitbahay? Di ba hindi? Naghihinakit ka sa Diyos. Bakit binigyan ka ng anak na may kapansanan? Nagagalit ka sa Panginoon kasi meron kang sakit, hindi ka gumagaling. Ang tanong, makakapili ka ba kung sinong gusto mong maging anak? Di ba hindi? Mapipili mo ba yung katawan na bibigay sa'yo ng Diyos? Di ba hindi? Tingnan niyo po mga kapatid, lahat na kinalulungkot natin madalas sa buhay ay nanggagaling sa ating pagnanais na mabago natin yung hindi natin mababago. You are stressed because you are obsessed trying to change what you cannot change. Think about that. You are unhappy because you're trying to control what you cannot control. Ang iba, nagagalit sa panahon. Bakit? Mapipili ba natin kung ano dapat ang panahon? Di ba hindi? Nagagalit tayo sa gobyerno. Opo, pero hindi mo naman makokontrol yung isip ng ibang tao. Kailangan nating maunawaan, mga kapatid, para hindi tayo may stress sa buhay. That if it is out of our hands, it should be
out from our minds. Naalala niyo po? Tandaan niyo po yan. If it is out of our hands, it should be out from your minds. Alisin mo sa isip mo. Kung alam mo, hindi mo naman talaga ito mahahawakan at mababago. Kapag pilit mong kinokontrol, yung hindi mo makontrol-kontrol, mabibigo ka, mapapagod ka, at masasaktan ka lang. Di po ba? So, face each day as it comes. Live in the moment only. Yung paparating, wala pa eh. Di nga natin alam po anong mangyayari bukas. Kahit na minsan merong kang plano bukas, di ba? Mabubulaga ka na lang. Tandaan niyo po, merong mga tao na kagabi may plano pero hindi sila nagising kaninang umaga. Merong mga tao kaninang umaga nagpaplano para ngayong gabi pero hindi sila nabuhay hanggang gabi. So, what you can do is to just focus on your present moment. Control what you can control. Tanggapin mo anuman ang mangyari at gawin mo yung makakaya mo sa tulong ng Diyos. Diyan ka magiging mas masaya, magiging mas payapa. Amen? But secondly, invest in the permanent. Sa paparating na katapusan, sa alam natin, may kamatayan sa hinaharap, manatili ka pa rin sa nagtatagal. Tanong ko po ito sa inyo, mapipigilan niyo po ba yung paglaki ng inyong mga anak? Hindi po, no? Ang sarap po sana kung yung mga anak nyo hanggang ilang taon, baby pa rin. Di po ba? Ang sarap, no? Baby pa rin yung iyong anak. Pero, imposible yun. Di po ba? Kapag nag-teenager na yung anak mo, patay ka. May sungay na yan. Lalaban na sa yan. Magre-rebelde na sa yan. Isang paalaala po sa atin ito. Hindi natin mapipigilan ang pagbabago. Kasi umiikot ang mundo, umaandar ang oras. Hindi po ba? You cannot stop change. So the best thing that you can do is to embrace this change. Pero kung naghahanap ka ng hindi nagbabago, isa lang yan. Wala nang iba kung hindi ang ating Diyos. Amen? The only permanent thing in this world, the only thing that does not change is our God. Bakit ba madalas pinipili natin yung mga bagay na lumilipas? Ang pera, nadidepreciate yan. Ang damit, naluluma yan. Ang trabaho, napapalitan yan. Ang mga artista, nalalaos yan. Ang mga hari at mayayaman, mamamatay din yan. Tignan niyo po, alam niyo ba yung cellphone na 3210 ng Nokia? Napakatibay po niyan. Hindi po ba? Kahit na mahulog po yan sa 2 palapag. Gumagana pa rin. Nakakita nga po ako ng 3210 kahit na wala pong baterya. Gumagana pa rin. Sumisindi pa rin. Pero ngayon, ang tanong ko po, meron pa po ba kayo nakikitang 3210? Wala na. Hindi po ba? Pagkatibay-tibay man, gustong-gusto yan ng mga tao, pero nawala na po sa merkado. Anong ibig sabihin? Lilipas din ang lahat. Kahit na ang mga pinakamagandang bagay, mawawala din yan. Hindi mananatili yan. Pero ang Diyos, pagkatapos ng lahat, siya lang ang mananatili sa ating buhay. Kaya bakit natin pilit na hinahabol yung mga bagay na nawawala? Bakit ba natin kinahihibangan yung mga lumilipas? Sira ang ulo mo kapag tumatakbo ka at pilit mong hinuhuli ang hangin. Hindi po ba? Pero matalino ka kapag nakakapit ka at nagpapakapit ka sa Diyos. Ang pinakasigurado dito sa mundo ay walang iba kung hindi ang Diyos. Mababasa natin sa Biblia yan. That God is the same yesterday, today, and forever. Sabi nga sa unang pagbasa, ang taong sumusunod sa Diyos ay kanyang ililigtas, pagagalingin, gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga po mga kapatid, kung gusto mong maging mas masaya dito sa lumilipas, nagbabagong mundo, sana manatili ka sa Diyos na hindi nagbabago. Umpisahan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Third and last, live the most out
of your life. Sa pangalawang pagbasa po, pinapaalala ni San Pablo na mamuhay pa rin tayong matuwid. Kasi po, nung unang panahon, nung nalaman ng mga tao na malapit ng muling pagbabalik ng Panginoon, matatapos na ang mundo. Anong nangyari dito sa mga Kristiyano? Tinamad sila. Ayaw na nilang magtrabaho. Iniisip nila, total matatapos na rin ang lahat. Bakit pa ako magpapagod? Bakit pa ako mag-e-effort? Bakit pa ako magpapawis? Kaya nga, wala na silang ginagawa, nakikialam pa sila dun sa trabaho, dun sa buhay ng iba. Naging pabigat sila. Kaya sabi po ni San Pablo, huwag pakainin yung hindi nagtatrabaho. Those who do not work should not eat. Mga kapatid, napakahalaga po ng buhay na ito. Kasi iisa lang siya. Kasi lumilipas. Kung alam mo na mananatili ang buhay na ito, di ba madalas binabaliwala mo? Pero alam mo na ito ay sandali, maiksi, kakaiba, iisa. Pag alam mo na one of a kind at special, talagang aalagaan mo at iingatan mo. Hindi po ba? Pero yan ang nakakalungkot na kwento. Isa na lang ang buhay mo. Napakabilis na lang ng panahon mo dito sa mundo. Sinasayang mo pa ito. Amen? Even if we are coming close to death, please do not bury yourself while you are alive. Ang dami sa atin, ganyan, walking dead. Buhay, pero sa kanilang kalooban, patay na. Tingnan niyo po yung mga bubuyog. Alam niyo po, 40 days lang yung buhay ng mga bees. Pero ang nakakamangha sa kanila, doon sa napakaiksing panahon, pupunta po yan, lilipad yan sa mga 1,000 na mga bulaklak para lang makagawa ng isang kutsarang honey. Yun lang po ang nagagawa ng isang bubuyog. Isang patak, isang kutsaritang honey sa kanyang 40 days na buhay. Maaaring sa ating mga tao, mamaliitin natin yung nagagawa ng bubuyog. Pero para sa bubuyog, ang isang kutsarang honey ay buong buhay na niya. Napakahalaga para sa kanya. My dear friends, in the end, it is not what we have collected that matters. It is what we have done with our limited life is what truly matters. If you want to beat death, don't try to live long, but live well. Yan lang po ang paraan para magtagumpay tayo at matalo natin ang kamatayan. Hindi ang mag-ipon na mag-ipon ng marami na gamit, hindi ang maging sikat, o hindi matatalo mong kamatayan kung nabubuhay kang mabuti, matuwid, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kasi wala pong makakaalala bandang huli kung ilang oras kang nagtrabaho. Pero matatandaan ng ibang tao, yung kung naglaan ka ng oras para sa kapwa mo. Wala ding makakaalala bandang huli sa kung anong naging posisyon mo sa iyong trabaho. Pero matatandaan nila kung rumispeto ka ba sa ibang tao. Wala ding makakaalala sa bahay na binili mo, sa tahanan na iyong pinatayo. Ang maaalala ng iba ay kung naramdaman nila na winelcome mo sila sa iyong tahanan. Wala din makakaalala sa sasakyan na iyong minamaneho. Pero matatandaan ng iba kung tumigil ka para tumulong sa pangangailangan ng iba. Mga kapatid, tandaan niyo po, naglalaho ang mga estado, pero nananatili ang presensya. Possessions will also be forgotten, but impact is felt. Sa huli, ang naalala ng tao ay kung sino ka, hindi kung ano ang meron ka. Huwag niyong kakalimutan yan. This is why you should live how you want. But remember, you will die. Love who you want. But remember, you will die. Do what you want. But remember, you will be judged by God. Live a life without regrets. Amen? Huwag kayong matatakot sa kamatayan. Dahil ito ay parte ng buhay. Ang mga natatakot sa kamatayan sa katapusan, yung mga merong pinagsisisihan sa kanilang buhay, at yung mga natatakot na husgahan ng Diyos. Di po ba? Pero para maging mas masaya ang ating buhay,
kailangan wag nating kalimutan na palaging sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay nag-aalala at balisa dahil iniisip mo ang katapusan o kamatayan, tandaan mo lang ang 3 paalaala ng Panginoon sa atin ngayon. Una, huwag mong kokontrolin ang mga bagay na hindi mo makontrol. Pero pangalawa, invest in the permanent. Manampalataya ka sa Diyos na hindi nagbabago, na palaging nananatili. At kahuli-hulihan, isabuhay mo ng lubos ang iyong buhay ngayon. Live the most out of this life. Mga kapatid, wala dapat tayong ikatakot. Bandang huli, dahil sa katapusan, merong isang mapagmahal na Diyos na naghihintay sa atin. Kung magtitiwala ka, kung tapat ka, at kung magtsatsaga ka, anong pangako niya? Isang buhay na puno, isang buhay magpa sa walang hanggan. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya at sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang pasasalamat sa tiwala at pagbubukas palad ng Panginoon sa atin, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa lahat ng ating pangangailangan at ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa sa atin. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa maging inspirasyon natin sila sa pagpapahalaga at paggamit sa mga kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinagkalooban ng mga pambihirang talino, nawa gamitin nila ang mga kaloob na ito sa pagtulong at pagpapasigla sa mahihinang kasama sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga di gasinong pinagpala, nawa alalahanin nilang sila'y hahatulan, di sa dami ng kanilang tinanggap na mga biyaya, kundi sa kung paano nila ito ginamit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng ibayong sigla para higit naming pakinabangan ang mga kaloob mong pagkakataon para sa kagalingan ng aming sarili, ng simbahan at ng sangkatauhan. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. We gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ng kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat na masahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maaaring kayo po ay nagtataka, ano yung advice ko o payo doon sa maliit na bata, 5 years old, na nagtatanong ano daw ang mangyayari sa kanya pag nawala na ang kanyang nanay. Anong magandang sabihin kapag ang isang maliit na bata ay iniisip na ang katapusan o ang kamatayan?
Ang sinabi ko po dun sa bata, kamukha ng aking homilya, 3 bagay. Una, wag mong isipin muna yon. Do not worry, sabi ko sa kanya. Huwag kang magpa-stress. Do not think about that. Pero pangalawa, sabi ko po sa bata, pray. Trust God. Because God is good, God is loving. God will not allow anything bad to happen to you, most especially if you believe in God. At pangatlo, sabi ko po, enjoy your moment with mommy. Maglaro kayo. Sabi ko pa nga po doon sa kaibigan ko nanay, libre mo yung anak mo sa SM. Papaglaruin mo doon, no? Sa kids zona. No? Spend quality time with mommy. Enjoy each minute, each hour with your mother. Dahil hindi natin mapipigilan ang pagdating ng katapusan. Pero bago man dumating, alam natin na hindi natin sinayang ang ating oras. Tayo naging masaya, ginawa natin ang ating makakaya, hindi natin sinira ang ating loob, at palagi tayong nagtiwala sa Diyos. Kung ikaw ay nag-aalala, nung ibig sabihin, baka meron kang pinagsisisihan, baka wala ka pang nagawang mabuti, baka hindi ka pa masaya, o baka ikaw ay nabubuhay sa pagkakasala. Dagdagan mo pa ang iyong tiwala sa Diyos. Stress ka dahil meron kang pilit na kinokontrol na hindi mo naman dapat kontrolin. Yan po ang aking assignment sa inyo, mga kapatid, sa araw na ito. Isulat niyo, ano ba yung mga bagay na inyong inaalala, kinakagalit, kinakabalisa? Ano ba yung mga problema nyo? At tanungin nyo yung sarili, saan ba dito sa mga problemang ito o aking inaalala, yung meron akong magagawa? Saan dito sa aking mga problema, yung wala akong magagawa? Hatiin nyo po. No? Lagay nyo doon sa isang column, things I can control. Sa kabilang column, things I cannot control. So kung makokontrol mo, huwag ka mag-alala. Di po ba? Pero dun sa mga bagay na hindi makokontrol, ipagdasal mo, iakyat mo, itaas mo sa Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, walang imposible, matatakot ka pa ba? Ibig sabihin, mahina lang ang iyong pananampalataya. Kaya ikaw ay natatakot, nag-aalala at nababalisa. Do not worry, my dear friends, because if you persevere, there is a grace waiting for you. God will give you eternal life. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.